Good morning po sa ating lahat at welcome po sa ating online morning devotion. Isa pong araw na naman muli na tayo ay makapag-aral at makapakinig ng ating salita ng ating Panginoon sa araw po ng Biyernes. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong araw na to ay matatagpuan po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kabanata 1, Talata 7. Sabi po rito, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ano nga ba ang greatest fear mo? Takot ka bang mamatay? Or mag-fail sa isang bagay? O maka-disappoint ng ibang tao? Mawalan ng minamahal sa buhay? Or yung mag-isa at magkulang? Or maubusan tayo ng pera o yung tinatawag natin na si zero balance tayo? Or takot ka ba o takot ba tayo sa dilim at humarap sa maraming tao? Aminin man po natin o hindi, may mga bagay pa rin tayong kinakatakutan, maliit man to o malaki. At isa po sa mga effects ng fear sa atin ay napapaurong tayo. Napanghihinaan po tayo ng loob, gawin ang mga bagay na dapat nating ginagawa. Fear paralyzes us. Imbis na nagtitake tayo ng step forward, we either take a step back or we never take a step at all. So napapaatras po tayo dahil sa pinanghihinaan po tayo ng loob o dahil sa ating fear. Pero alam mo bang marami ang ating fears ay nasa isip lang po natin ito. Ibig sabihin, wala naman talagang power o kakayanan na saktan o ipahamak po tayo. Sabi po ng isang pastor na may 3 indicators daw po para maging valid ang fear. First is the presence of what we fear. Second is the power of what we fear. And third is the proximity of what we fear. Halimbawa po, kung ikaw po o kung tayo ay takot sa ahas, una, may ahas ba akong nakikita ngayon sa aking paligid? Yun po yung tinatawag nating presence. Pangalawa, makamandag ba ang ahas na ito o nakakamatay? Ito po yung tinatawag nating power. At pangatlo, malapit ba o nakadikit ang ahas sa akin? O yun po yung tinatawag nating proximity. Kung no ang karamihan sa mga sagot mo, then, ibig sabihin, your fear is just in your head at wala itong kakayanan na totoong saktan tayo. So, ang lahat po ng ating fear ay nasa ating head lang at hindi po niya tayo kayang saktan. In the same way, hindi tayo dapat matakot kung alam natin kung ano ang totoo. Sabi nga po sa Biblia, sa 2 Timothy 1:7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ang Bible na po mismo ang nagsabi na ang fear ay hindi galing sa ating Panginoon. Therefore, kung tayo pala ay binigyan ni Lord ng power, ng love at tamang pag-iisip, ibig sabihin ay makakaya nating ma-overcome ang ating mga takot at panghawakan kung ano ang totoo at sinasabi ng Biblia. Palagi po nating tatandaan mga kapatid na na-overcome ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng mga bagay na nakakatakot sa mundo, even ang kamatayan. Palagi po nating isurrender sa ating Panginoon ang ating mga takot o ang ating mga fear sa buhay. Ipanalangin po natin na patuloy niya tayong palakasin sa ating mga pananampalataya upang lahat ng ating mga kinakatakutan ay ating mapagtagumpayan. Lagi po natin tatandaan na hindi lahat ng kinakatakutan po natin ay totoo sapagkat
Ang iba po ay sila po ay nasa ating pag-iisip lamang. Kaya po ngayong umagang ito, naway ang ating napag-aralan ay tumimo sa bawat isa at lagi nating isang guni ang ating mga fear sa ating Panginoon at hayaan natin ang Panginoon ang siyang kumontrol sa ating buhay para hindi tayo magkaroon ng mga kinakatakutan sa araw-araw. Muli, salamat po sa inyong lahat, sa ating pakikinig, sa ating online morning devotion at magkita-kita po tayo sa susunod po na linggo sa araw po ng Lunes. Amen. Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa araw na ito ng Friday. Salamat po sa buhay ng aking kamanggagawas, Teacher Lou, sa kanyang render na Morning Devotion. Tayo po ay dumako sa prayer time para sa umaga ito. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Friday. Muli mo kami ibinangon sa aming mga higaan, kinatagpo sa pamamagitan ng isa na namang edisyon ng Morning Devotion. Salamat po sa mga aral, sa mga wisdom, sa word of encouragement na aming narinig, na nagpapaalala kung paano mo kami inibig at minahal at kung paano dapat kaming mamuhay na naayon sa iyong kalooban. Salamat po Panginoon sa aking kamanggagawa si Teacher Lou sa kanyang buhay, sa kanyang pagbabahagi ng kanyang morning devotion para sa araw na ito. Ano man po ang prayer ng kanyang heart ay patuloy niyo rin pong ipagkaloob sa kanya. Patuloy na maranasan ang iyong kabutihan sa kanyang buhay, sa kanyang anak at ganoon din po kay Kuya Ralph. At sa umagang ito, patnubayan niyo po kami, samahan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin. Pinagpipray ko po sa iyo ang mga kapatid namin na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang kanilang ipinagpipray, ay bigyan niyo po ng katugunan. Bigyan niyo rin po ng kagalingan ang mga kapatid namin na may mga karamdaman. Nagtitiwala kami, Panginoon, na meron kang kayang gawin sa kanilang mga buhay. At doon po sa mga anak mo na pinagaling mo sa kanilang karamdaman. Salamat po Panginoon dahil napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Tunay ngang Diyos kang tapat na kahit kailan hindi nag-iwan at hindi nagpabaya. Alam namin hindi po kami exempted sa mga karamdaman, subalit alam namin na ikaw ang patuloy na tutulong sa amin upang ma-overcome po ang mga bagay na ito. Pinagpipray ko rin sa iyo ang Crossroad United Methodist Church Family. Tulungan niyo po sila, samahan niyo po sila, nawa po maging successful sila sa lahat ng kanilang ginagawa. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga churches na nagkakandak ng ganitong gawain, pagpalain niyo po. At ganoon din po sa lahat ng mga multimedia staff ng mga churches na nagkakandak ng ganitong morning devotion. Salamat po sa kanilang mga buhay. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang bansang Pilipinas. Tulungan niyo po kami, nawa maghari ang kapayapaan, kaayusan sa aming bansa. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang mga nanunungkulan sa aming pamahalaan. We pray na maging tapat sila at gawin ang kanilang mga pangako. Ganon din po, pinagpipray din namin sa iyo ang patuloy na gera sa Israel at sa Hamas, Panginoon. We pray na matapos na po ito at magkaroon na po ng kapayapaan. Maraming pong salamat. Patubayan niyo po kami sa buong maghapon. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Pinagpipray din namin sa iyo ang mga kapatid namin na nasa ibayong dagat. Malayo man sila, subalit nawa ay lagi niyo po silang ingatan at sasamahan. Ganon din po ang mga pamilya na kanilang naiwan, Panginoon. Pinagpipray din namin sa iyo, maming mga kababayang OFW. Tulungan niyo rin po sila, dakilang Diyos. Marami pong salamat. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming mga obispo, ang aming mga DSS, ang mga workers, ang workers meeting tomorrow, Panginoon, sa St. Mayor United Methodist Church at lahat po ng mga activities for this month of November, ang Thanksgiving month at Church and Society month. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kaya, natapos na naman tayo para sa isa na namang edition ng Morning Devotion para sa umagang ito ng Friday.
Salamat sa aking kamanggagawa, Teacher Lou, sa kanyang morning devotion para sa umagang ito. At I pray doon po sa mga gusto pang magbahagi ng kanilang morning devotion, ay welcome po kayo dito po sa Crossroad United Methodist Church, lalo na po yung mga kapatid natin na tinap namin para sa gawain ito. So mula po dito sa Iglesia ng Crossroad United Methodist Church, mag-ingat po tayo, naway samahan tayo ng Panginoon sa kabuuan ng araw na ito at patuloy na maranasan ng kabutihan ng Diyos, ang katapatan niya sa bawat isa sa atin. Lagi po nating tatandaan, ang Diyos ay mabuti noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, paalam!